Magandang araw, maligayang pagdating sa refleksyon natin ngayon. Kung nasiyahan ka sa aming nilalaman, siguraduhin i-like at i-share ang mga video sa mga taong mahalaga sa iyo. Kailangan nating ipalaganap ang mga babala tungkol sa mga huling araw sa pinakamaraming tao hanggat maaari. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na refleksyon. May mga gabi na ang langit ay tila bakal, mabigat, tahimik, at ang kaluluwa ay naghahanap ng tinig ng Diyos. Ngunit ang panalangin ay tila bumabalik lamang bilang isang bulong sa sariling dibdib. Sa ganitong katahimikan nagsisimula ang nakalimutang lihim. Hindi ito natatagpuan sa dami ng salita, hindi rin sa lakas ng tinig, kundi sa kalagayan ng puso na nakaluhod hindi lamang sa lupa, kundi sa harap ng walang hanggang presensya. Isinulat ni Ellen White sa Mga Hakbang Tungo kay Kristo, ang panalangin ay ang pagbubukas ng puso sa Diyos na parang sa isang kaibigan. Maikli, payak, ngunit may lalim na sumasaklaw sa buong langit. Ang panalangin, ayon sa kanyang mga salita, ay hindi palabas. Hindi ito ritual. Ito ay pagbubukas, isang paglalantad ng kaluluwa, isang pagsuko. Ngunit bakit tila nawawala ang kapangyarihan nito sa ating panahon? Ang sagot ay hindi bago. Matagal na itong ipinakita sa mga patotoo para sa iglesia. Isinulat niya ang mga panalangin na hindi nagmumula sa pusong nagsisisi at mapagpakumbaba ay hindi tinatanggap ng Diyos. May kondisyon, may banal na prinsipyo. Ang langit ay hindi tumutugon sa anyo. Tumutugon ito sa katotohanan ng loob. Ang nakalimutang lihim ay hindi pamamaraan. Ito ay pagbabago. Kapag ang puso ay nagtatago ng kasalanan, ang panalangin ay nagiging hungkag. Kapag ang budhi ay hindi nagsisisi, ang salita ay nawawala ng bigat. Hindi dahil ang Diyos ay malayo, kundi dahil ang tao ang umiwas. Ang unang hakbang tungo sa makapangyarihang panalangin ay hindi paghingi. Ito ay pag-amin. Ito ay tahimik na pagharap sa sariling kalagayan. Isang sandaling walang depensa, walang paliwanag, walang pagdadahilan. Sa harap ng kabanalan, ang kaluluwa ay natutong manginig. At doon, sa mismong sandaling iyon ng pagkapira-piraso, nagsisimulang mabuo ang tunay na kapangyarihan ng panalangin. Hindi ito lihim na itinago ng langit. Ito ay lihim na kinalimutan ng tao. At sa pagbubukas ng puso, ganap, tapat, walang takot, ang pinto ng pakikipag-ugnayan ay muling nabubuksan. Ang tanong ngayon ay hindi kung ang Diyos ay nakikinig. Ang tanong ay, handa ba ang puso na tunay na magbukas? May sandali sa kasaysayan ng bawat kaluluwa na ang sariling lakas ay bumibigay. Ang mga salita ay nauubos. Ang pagmamataas ay unti-unting nadudurog. At doon, sa gitna ng napagkawasak, nagsisimula ang tunay na panalangin. Hindi ito emosyon lamang. Hindi ito luha na panandalian. Ito ay banal na pagdurog, isang gawain ng Espiritu sa kaibuturan ng tao. Isinulat ni Ellen White sa Mga Hakbang Tungo kay Kristo, ang pagsisisi ay kinabibilangan ng pagdadalamhati dahil sa kasalanan at pagtalikod dito. Hindi sapat ang kalungkutan. Hindi sapat ang takot sa kaparusahan. Ang tunay na pagsisisi ay may direksyon. Ito ay pagtalikod, paglayo, pagputol. Ang makapangyarihang panalangin ay ipinapanganak sa pusong hindi na nagtatanggol sa sarili. Sa mga patotoo, para sa iglesia, malinaw ang babala. Walang sinuman ang maaaring magtamo ng pagpapala ng Diyos habang tinatago ang kanyang mga kasalanan. Ang langit ay hindi maaaring makipagkasundo sa lihim na pagsuway. Ang kapangyarihan ay hindi bumababa sa pusong may itinatagong dilim. Ito ang lihim na bihirang banggitin. Ang panalangin na may kapangyarihan ay hindi nagsisimula sa pakikibaka laban sa Diyos, kundi sa pagsuko sa Kanya. Kapag ang tao ay tumigil sa pagdadahilan, kapag ang puso ay umamin ng walang kondisyon, kapag ang kasalanan ay tinawag sa tunay nitong pangalan, doon nagsisimula ang pagbubukas ng langit. Hindi dahil ang Diyos ay nagbago, kundi dahil ang hadlang ay naalis. Ang pusong nadudurog ay hindi kahinaan. Ito ay daan.
Ito ang pintuang dinaraanan ng biyaya. Sa harap ng krus, ang pagmamataas ay nawawalan ng lakas. Ang sariling katuwiran ay nabubuwag. At ang kaluluwa ay natututong magsabi ng tatlong simpleng salita, "Ako ay nagkasala." Ang panalangin na nagmumula sa ganitong puso ay may bigat sa walang hanggang hukuman. Hindi ito mahaba, hindi ito dramatiko, ngunit ito ay totoo. At sa katotohanan, naroon ang kapangyarihan. Ang lihim na nakalimutan ng marami ay hindi nakatago sa malalim na teolohiya. Ito ay nasa simpleng pag-amin na may pagtalikod. Ang tanong ay nananatili, handa ba tayong hayaang durugin ang ating pagmamataas upang maranasan ang kapangyarihan ng tunay na panalangin? May panalangin na umaakyat, ngunit hindi lumalampas sa kisame ng silid. At may panalangin na, bagaman mahina ang tinig, ay umaabot sa trono ng kataas-taasan. Ang pagkakaiba ay hindi lakas, hindi haba. Ito ay pananampalataya. Ngunit hindi pananampalatayang binubuo ng damdamin lamang. Hindi rin paniniwalang nakasalalay sa nakikita. Ito ay tiwalang nakakapit sa salita ng Diyos, kahit ang langit ay tila tahimik. Isinulat ni Ellen White sa Mga Hakbang Tungo kay Kristo. Ang panalangin at pananampalataya ay may malapit na kaugnayan at dapat silang pag-aralan ng magkasama. Hindi maaaring paghiwalayin. Kapag ang panalangin ay walang pananampalataya, ito ay nagiging kahilingan na may pag-aalinlangan. Kapag ang pananampalataya ay walang panalangin, ito ay nagiging ideya na walang buhay. Ang lihim ng kapangyarihan ay ang kanilang pagkakaisa. Sa ang dakilang tunggalian, ipinahayag niya, sa pamamagitan ng pananampalataya, ang kaluluwa ay nakakapit sa walang hanggang kapangyarihan. Nakakapit, iyan ang salita. Hindi basta naniniwala, kumakapit. May mga sandaling ang sagot ay hindi agad dumarating. May mga gabi ng paghihintay. May mga panahong tila walang pagbabago, ngunit ang pusong may pananampalataya ay hindi bumibitaw. Hindi dahil nakikita nito ang resulta, kundi dahil kilala nito ang Diyos. Ang makapangyarihang panalangin ay hindi nagdidikta sa langit. Hindi ito naguutos. Ito ay nagpapasakop habang nagtitiwala. Ito ang nakalimutang lihim sa ating panahon ng agarang kasagutan, ang pagtitiis sa pananampalataya. Ang panalangin na may kapangyarihan ay nananatili kahit walang palatandaan, patuloy kahit walang emosyon, matatag kahit may bagyo. Ang pananampalataya ay hindi sigaw. Ito ay tahimik na pagtayo sa pangako. At sa tahimik na pagtitiyaga, may nagaganap sa hindi nakikitang daigdig. Ang langit ay kumikilos. Hindi laging ayon sa oras ng tao, hindi laging ayon sa inaasahang paraan, ngunit kumikilos. Ang tanong ay hindi kung ang Diyos ay tumutugon. Ang tanong ay, mananatili ba ang pananampalataya kapag ang sagot ay tila naantala? Dahil ang panalangin na may kapangyarihan ay hindi lamang yaong sinagot agad. Ito ay yaong hindi tumigil. May panalangin na humihingi ng pagpapala at may panalangin na nag-aalay ng sarili. Ang una ay naghahanap ng tulong. Ang ikalawa ay naghahanap ng pagbabago. Dito nakatago ang mas malalim na lihim. Marami ang nananalangin para sa kapayapaan, para sa tagumpay, para sa proteksyon. Ngunit, kakaunti ang lumuluhod upang ibigay ang buong kalooban sa Diyos nang walang kondisyon. Isinulat ni Ellen White sa Mga Hakbang Tungo kay Kristo, ang buong puso ay dapat ibigay sa Diyos. Kung hindi, hindi magaganap ang pagbabago sa atin. Hindi bahagi, hindi kalahati, buo. Ang panalangin na may kapangyarihan ay hindi lamang pakikipag-usap sa Diyos. Ito ay pakikipagtipan. Sa Obreros Evangelicos, malinaw ang panawagan. Ang tunay na panalangin ay kumakapit sa makapangyarihan at nagbibigay sa tao ng lakas upang magtagumpay. Ngunit ang pagkapit na ito ay nangangailangan ng pagsuko. Walang dalawang Panginoon, walang lihim na reserbasyon. Ang puso na nahahati ay mahina sa panalangin. Ang lihim na nakalimutan ay ito. Ang kapangyarihan sa panalangin ay sumusunod sa ganap na pagtatalaga. Kapag ang kaluluwa ay nagsabi, hindi ang aking kalooban kundi ang iyo, doon nagsisimula ang tunay na
pakikipag-ugnayan. Hindi ito madaling landas. Ang sariling ambisyon ay lalaban. Ang likas na pagnanais na kontrolin ang hinaharap ay mag-aalsa. Ngunit ang panalangin na may kapangyarihan ay handang bitawan ang lahat. Hindi ito pakikipagnegosasyon. Ito ay altar. Sa altar may inihahain, may sinusunog, may iniiwan, at sa pag-aalay na iyon, may banal na apoy na bumababa. Ang pagtatalaga ng buong kalooban ay nagbubukas ng daluyan ng kapangyarihan na hindi makakamtan ng panalangin na may pag-aalinlangan. Hindi sapat ang sabihin, Panginoon, pagpalain mo ako. Ang panalangin na may kapangyarihan ay nagsasabi, Panginoon, gamitin mo ako. Sa ganitong panalangin, ang tao ay hindi na sentro, ang Diyos na ang sentro. At kapag siya ang sentro, ang lahat ay nagbabago. Ang tanong ngayon ay tahimik ngunit mabigat. May bahagi pa bang hindi na ibibigay? Dahil ang lihim ng makapangyarihang panalangin ay hindi nakasalalay sa kung ano ang hinihiling, kundi sa kung ano ang iniaalay. May mga panalangin na ipinapakita at may mga panalangin na itinatago. May mga tuhod na lumuluhod sa harap ng tao at may mga tuhod na lumuluhod sa harap ng Diyos lamang. Dito nagsisimula ang isa pang nakalimutang lihim. Ang kapangyarihan sa publiko ay ipinapanganak sa katahimikan ng pribadong pakikipagtagpo. Isinulat ni Ellen White sa mga hakbang tungo kay Kristo, maglaan kayo ng oras para sa panalangin sa lihim. At habang ginagawa ninyo ang inyong pang-araw-araw na gawain, itaas ninyo ang inyong puso sa Diyos. Maglaan ng oras sa lihim. Hindi sapat ang panalangin minamadali. Hindi sapat ang sandaling inilalaan kapag wala nang natitira sa araw. Ang pusong nagnanais ng kapangyarihan ay naghahanap ng Diyos bago ang lahat. Sa O Desejado de Todas as Naciones, isinulat niya tungkol kay Kristo, habang ang lungsod ay natutulog at ang mga alagad ay naghahanap ng pahinga, siya ay lumalayo upang makipag-usap sa kanyang ama. Ang lihim na silid ay hindi lugar lamang. Ito ay disiplina. Ito ay pagpili. Sa katahimikan, ang kaluluwa ay hinuhubog. Sa pag-iisa, ang pananampalataya ay pinatitibay. Doon ibinubuhos ang mga luhang walang nakakakita. Doon binubuksan ang pusong walang nakakarinig, kundi ang Diyos. Ang panalangin na may kapangyarihan ay hindi umaasa sa sandali ng pangangailangan lamang. Ito ay bunga ng patuloy na pakikipag-ugnayan. Kapag ang tao ay natututong makipag-usap sa Diyos sa lihim, nagkakaroon ng lakas ang kanyang mga salita sa harap ng tao. Ang nakalimutang lihim ay ito. Ang Diyos ay naghihintay sa tahimik na oras na madalas nating ipinagpapalit sa ingay ng mundo. May mga pagpapala na hindi ibinibigay sa nagmamadali. May mga kapahayagan na hindi ipinagkakaloob sa pusong abala. Ang lihim na silid ang lugar ng paghahanda. Doon isinusuko ang pagmamataas. Doon tinatanggap ang liwanag. Doon hinuhubog ang karakter. At kapag ang pintuan ay muling binuksan upang harapin ang mundo, may dalang kapayapaan ang kaluluwa. Ang tanong ay hindi kung may oras tayo. Ang tanong ay kanino natin ibinibigay ang ating oras. Dahil ang panalangin na may kapangyarihan ay nagsisimula sa isang pintuang isinara sa mundo at binuksan sa Diyos. May mga nananalangin para sa kapangyarihan, ngunit hindi handang sumunod. May mga humihiling ng liwanag, ngunit tumatangging lumakad ayon sa liwanag na ibinigay na. Dito nabibigo ang marami. Ang panalangin na may kapangyarihan ay hindi hiwalay sa pagsunod. Hindi ito hiwalay sa pamumuhay. Isinulat ni Ellen White sa Mga Patotoo para sa Iglesia, ang pagsunod ay bunga ng pananampalataya at pag-ibig. Hindi ito pagpipilit. Hindi ito panlabas na anyo. Ito ay bunga. Natural na resulta ng pusong tunay na sumuko. Kung ang panalangin ay pakikipag-ugnayan sa Diyos, paano maaaring manatiling matigas ang puso sa kanyang kalooban? Sa mga hakbang tungo kay Kristo, malinaw ang pahayag. Kung iniingatan natin ang kasalanan sa ating puso, hindi tayo pakikinggan ng Panginoon. Ito ang mabigat na katotohanan. Ang kapangyarihan sa panalangin ay hindi maaaring ihiwalay sa pamumuhay na naayon sa liwanag. Hindi
Hinihingi ng Diyos ang perpektong lakas ng tao, ngunit hinihingi niya ang tapat na pagsunod sa kung ano ang naunawaan na. Kapag ang Espiritu ay nagbigay ng babala at ito ay hindi pinansin, may hadlang na nabubuo. Kapag ang utos ay malinaw ngunit hindi sinusunod, ang panalangin ay nawawalan ng lakas. Ang lihim na nakalimutan ay ito, ang pagsunod ay nagbubukas ng daluyan ng kapangyarihan. Hindi dahil binibili nito ang pagpapala, kundi dahil inaalis nito ang hadlang. Ang panalangin na may kapangyarihan ay panalangin ng taong nagsasabing, turuan mo ako at susunod ako. Ito ay panalangin ng taong handang baguhin ang landas kapag ipinakita ang kamalian. Sa ganitong kaluluwa, may kapayapaan, may katiyakan, may lakas, hindi perpekto, ngunit masunurin. At sa masunuring puso, ang panalangin ay hindi lamang kahilingan. Ito ay pakikipagtulungan sa Diyos. Ang tanong ngayon ay hindi kung gaano tayo kadalas manalangin. Ang tanong ay, handa ba tayong sumunod sa sagot dahil ang makapangyarihang panalangin ay hindi lamang nakikinig sa tinig ng tao patungo sa langit. Ito ay nakikinig din sa tinig ng Diyos patungo sa tao. At ang pusong tumutugon, ang pusong sumusunod, ang pusong iyon ang nakararanas ng kapangyarihan. May mga panalangin na mabilis sumiklab at mabilis ding namamatay. May mga kahilingan na taimtim sa unang gabi, ngunit nawawala kapag walang agarang sagot. Ngunit ang panalangin na may kapangyarihan ay may pagtitiyaga. Hindi ito sumusuko sa katahimikan. Hindi ito nadadala ng pagkaantala. Isinulat ni Ellen White sa mga talinhaga ni Kristo, ang Diyos ay hindi nagsasawa sa ating mga panalangin. Tayo ang nagsasawa sa paghihintay. May banal na aral sa paghihintay. Hindi lahat ng sagot ay ipinagkakaloob agad. May mga panalangin na dumaraan sa pagsusuri ng panahon. Hindi dahil nag-aatubili ang Diyos, kundi dahil hinuhubog niya ang puso ng nananalangin. Sa ang dakilang tunggalian, isinulat niya, ang pananampalataya ay lumalakas sa pamamagitan ng pagsubok. Ang paghihintay ay hindi kawalan ng sagot. Ito ay bahagi ng sagot. Sa bawat araw ng tila katahimikan, may gawaing nagaganap sa loob ng kaluluwa. Ang pagtitiwala ay pinatitibay. Ang pagmamataas ay nilulupig. Ang sariling kagustuhan ay unti-unting natutunaw. Ang panalangin na may kapangyarihan ay hindi nakasalalay sa emosyon ng sandali. Ito ay nakaugat sa matatag na pasya na magtiwala. May mga gabi ng pagod, may mga umaga ng panghihina, ngunit ang pusong natutong maghintay ay hindi umaalis sa presensya ng Diyos. Ang lihim na nakalimutan ay ito. Ang pagtitiyaga sa panalangin ay tanda ng malalim na pananampalataya. Kapag ang sagot ay naantala, hindi ito patunay ng pagtanggi. Minsan, ito ay paanyaya sa mas malalim na pakikipag-ugnayan. Ang kaluluwa na patuloy na lumalapit, patuloy na kumakapit, patuloy na nananalangin. Ang kaluluwang iyon ay binabago. At sa pagbabago, may kapangyarihan. Hindi palaging nababago agad ang sitwasyon, ngunit palaging nababago ang puso na natutong maghintay. Ang tanong ngayon ay tahimik, ngunit matindi. Mananatili ba tayo kapag walang nakikitang resulta? Dahil ang panalangin na may kapangyarihan ay hindi yaong tumitigil kapag nahihirapan. Ito ay yaong patuloy na kumakatok hanggang sa bumukas ang pinto. May isang hadlang na mas malalim kaysa salita, mas mapanganib kaysa pagdududa. Ito ay ang tahimik na pagmamataas ng puso. Maaring nakaluhod ang katawan. Ngunit kung ang loob ay nagtataas ng sarili, ang panalangin ay nagiging hungkag. Ang lihim ng kapangyarihan ay nakatago sa pagpapakumbaba. Isinulat ni Ellen White sa Mga Hakbang Tungo kay Kristo, walang makapapasok sa kaharian ng Diyos na hindi nagpapakumbaba ng kanyang sarili. Hindi ito panlabas na kilos. Hindi ito anyong relihiyoso. Ito ay pagkilala sa sariling kawalan. Sa harap ng kabanalan, ang kaluluwa ay walang maipagmamalaki. Walang maihahandog kundi pangangailangan. Sa mga patotoo para sa iglesia, isinulat niya, ang Diyos ay hindi maaaring gumawa para sa tao na puno ng sariling katuwiran. Ito ang mabigat na katotohanan. Kapag ang tao ay naniniwalang sapat ang kanyang kabutihan, ang panalangin ay nawawalan ng lalim.
Kapag ang puso ay nag-aangkin ng karapatan, ang biyaya ay hindi lubos na nararanasan. Ang makapangyarihang panalangin ay nagmumula sa pusong marunong magsabi, "Wala akong magagawa kung wala ka." Hindi ito kahinaan. Ito ay tamang pagkilala sa katotohanan. Ang pagpapakumbaba ay hindi paghamak sa sarili. Ito ay paglalagay sa Diyos sa kanyang wastong lugar at sa sarili sa tamang posisyon. Sa sandaling iyon, ang langit ay malapit. Hindi hinahanap ng Diyos ang perpektong pananalita. Hinahanap niya ang pusong marunong yumuko. Ang lihim na nakalimutan ay ito. Ang Diyos ay lumalapit sa pusong mababa. Kapag ang kaluluwa ay tumigil sa paghahambing ng sarili sa iba. Kapag ang pagmamataas ay isinuko. Kapag ang sariling katuwiran ay ibinaba sa paanan ng krus. Doon dumadaloy ang kapangyarihan. Ang panalangin na may pagpapakumbaba ay may bigat sa walang hanggang kaharian. Hindi ito maingay, ngunit ito ay tinatanggap. Ang tanong ngayon ay hindi kung gaano karami ang ating nagagawa. Ang tanong ay gaano kababa ang ating puso. Sapagkat sa pagpapakumbaba, nagsisimula ang paglapit. At sa paglapit, naroon ang kapangyarihan. May mga panalangin na nakabatay sa takot. May mga panalangin na nakabatay sa kagustuhan. Ngunit ang panalangin na may kapangyarihan ay nakasandig sa pangako ng Diyos. Hindi ito haka-haka. Hindi ito pag-asa na walang batayan. Ito ay pagtayo sa malinaw na sinabi ng Diyos. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Tunggalian. Ang Biblia ay dapat tanggapin bilang ang tanging hindi nagkakamaling kapahayagan ng kanyang kalooban. Kung gayon, ang panalangin na may kapangyarihan ay panalangin na nakaangkla sa kasulatan. Hindi tayo lumalapit na may sariling plano. Lumalapit tayo na may hawak na pangako. Sa mga hakbang tungo kay Kristo, isinulat niya, ang Diyos ay hindi kailanman nag-iiwan ng isang panalangin na inialay ng may pananampalataya. Hindi niya nililimot, hindi niya isinasantabi, ngunit ang pananampalatayang iyon ay may pinanghahawakan ang kanyang salita. Kapag ang kaluluwa ay natutong manalangin ayon sa mga pangako, nagkakaroon ng katiyakan, hindi dahil karapat-dapat ang tao, kundi dahil tapat ang Diyos. Ang lihim na nakalimutan ay ito, ang mga pangako ng Diyos ay dapat banggitin sa panalangin. Hindi upang ipaalala sa Kanya, kundi upang patibayin ang ating pananampalataya. Kapag sinasabi ng kaluluwa, Panginoon, sinabi mo, may banal na lakas sa panalangin iyon. Ang pag-aalinlangan ay humihina kapag ang pangako ay malinaw. Ang takot ay kumukupas kapag ang salita ay inuulit sa harap ng trono ng biyaya. Ang panalangin na may kapangyarihan ay hindi emosyonal na sigaw lamang. Ito ay maingat na paghawak sa sinabi na ng Diyos. Sa mga oras ng krisis, ang mga pangako ang sandigan. Sa mga oras ng paghihintay, ang mga pangako ang ilaw. Sa mga oras ng kahinaan, ang mga pangako ang lakas. Ang tanong ngayon ay tahimik ngunit mahalaga, gaano natin kakilala ang mga pangako ng Diyos? Sapagkat hindi natin maipapanalangin ng may katiyakan ang hindi natin alam. At ang panalangin na may kapangyarihan ay panalangin na nagsasabing, hindi ako nakatayo sa aking damdamin. Nakatayo ako sa iyong salita, at ang salita ng Diyos ay hindi kailanman nabibigo. May panalangin na nakasentro sa sarili. May panalangin na umiikot sa sariling pangangailangan, sariling laban, sariling kapakanan. Ngunit ang panalangin na may kapangyarihan ay may pag-ibig, hindi lamang pag-ibig sa Diyos, kundi pag-ibig sa kapwa. Isinulat ni Ellen White sa mga hakbang tungo kay Kristo. Kung iniibig natin ang Diyos, iibigin din natin ang ating kapwa. Hindi maaaring paghiwalayin. Ang pusong tunay na nakikipag-ugnayan sa Diyos ay unti-unting nahuhubog ayon sa kanyang karakter. At ang karakter ng Diyos ay pag-ibig. Sa mga patotoo para sa iglesia isinulat niya, ang panalangin na walang diwa ng pagpapatawad ay hindi maaaring tanggapin. Ito ay malinaw. Kung may galit na kinikimkim, kung may kapatid na hindi pinapatawad, may hadlang sa pagitan ng kaluluwa at ng langit. Ang lihim na nakalimutan ay ito.
Ang kapangyarihan sa panalangin ay dumadaloy sa pusong may malinis na pag-ibig. Kapag ang tao ay natutong manalangin, hindi lamang para sa sarili kundi para sa iba, may pagbabagong nagaganap. Ang puso ay lumalawak, ang pagtingin ay lumalalim, ang sariling suliranin ay hindi na sentro ng lahat. Ang panalangin na may kapangyarihan ay marunong umiyak para sa iba, marunong magdala ng mga pangalan sa harap ng Diyos, marunong magpatawad bago pa man humingi ng sariling pagpapala. Sa ganitong kaluluwa, may kakaibang kapayapaan, hindi dahil wala ng sugat, kundi dahil piniling magmahal sa kabila ng sugat. Ang pag-ibig ay hindi damdamin lamang, ito ay pasya, ito ay pagsunod sa banal na prinsipyo. Kapag ang puso ay pinalaya mula sa kapaitan, ang panalangin ay nagiging malaya. Kapag ang pagpapatawad ay ibinigay, ang biyaya ay mas malayang dumadaloy. Ang tanong ngayon ay tahimik ngunit masakit. Mayroon bang hindi pa napapatawad? Mayroon bang galit na tahimik na dinadala sa panalangin? Sapagkat ang panalangin na may kapangyarihan ay hindi maaaring manahan sa pusong nahahati sa pag-ibig at puot. Ang lihim ay malinaw. Kung nais natin ng kapangyarihan sa panalangin, dapat tayong matutong magmahal, gaya ng pag-ibig na ating hinihingi mula sa Diyos. May panganib na hindi agad nakikita, ang maging pamilyar sa Diyos, ngunit mawalan ng paggalang kapag ang panalangin ay naging karaniwan, kapag ang paglapit ay wala ng panginginig, kapag ang presensya ng Diyos ay hindi na itinuturing na banal. Dito unti-unting nawawala ang kapangyarihan. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Tunggalian, ang pagpapakilala ng tao sa Diyos ay dapat magbigay sa kanya ng malalim na paggalang at banal na takot. Banal na takot, hindi takot na lumalayo, kundi paggalang na nagpapalapit ng may pagpipitagan. Ang panalangin na may kapangyarihan ay may pagkilala kung sino ang kinakausap. Hindi ito basta pagbigkas ng salita. Ito ay pagharap sa hari ng sansinukob. Sa mga patotoo para sa iglesia, isinulat niya, ang mga anghel ay nagtatakip ng kanilang mga mukha sa harap ng kaluwalhatian ng Diyos. Kung ang mga anghel ay nagpapakumbaba sa kanyang presensya, paano pa kaya ang tao? Ang lihim na nakalimutan ay ito, ang kapangyarihan sa panalangin ay lumalalim kapag may malinaw na pagkaunawa sa kabanalan ng Diyos. Kapag ang kaluluwa ay lumalapit na may paggalang. Kapag ang isip ay hindi magulo. Kapag ang puso ay may banal na pag-iingat, hindi ito malamig na ritual, hindi ito formalidad lamang. Ito ay pagkilala na ang Diyos ay banal at tayo ay umaasa lamang sa kanyang awa. Sa ganitong paglapit, ang panalangin ay nagiging seryoso. May bigat, may lalim. Ang mga salita ay hindi basta-basta binibigkas. Ang katahimikan ay hindi kinatatakutan. Sapagkat sa katahimikan, nararamdaman ang kanyang kadakilaan. Ang panalangin na may kapangyarihan ay hindi magaan na pag-uusap. Ito ay banal na pakikipagtagpo. Ang tanong ngayon ay tahimik ngunit mahalaga. Nakikilala pa ba natin ang kabanalan ng Diyos sa ating panalangin? O naging karaniwan na lamang ang paglapit? Sapagkat kapag ang puso ay nawalan ng paggalang, ang panalangin ay nawawalan ng lalim. Ngunit kapag ang kaluluwa ay lumapit na may banal na pagpipitagan, ang langit ay hindi malayo. At sa banal na paggalang na iyon, may kapangyarihan. May mga nais ng apoy ng langit, ngunit hindi naghahanda ng altar. May mga humihiling ng kapangyarihan, ngunit hindi nililinis ang sisidlan. Ang panalangin na may kapangyarihan ay hindi hiwalay sa paghahanda ng puso. Isinulat ni Ellen White sa mga pangyayari sa mga huling araw. Ang huling ulan ay hindi babagsak sa maruming sisidlan. Mabigat ang babalang ito. Ang pagpapala ng Diyos ay hindi ipinagkakaloob sa pusong hindi handa. Hindi dahil siya ay nagkakait, kundi dahil ang kaluluwa ay hindi nakahanda tumanggap. Sa mga patotoo para sa iglesia, isinulat niya, ang bawat kasalanang kinikimkim ay nagpapahina sa espiritual na lakas.
Ang lihim na nakalimutan ay ito. Ang paghahanda ay bahagi ng panalangin. Hindi sapat ang paghingi ng pagbuhos ng Espiritu kung ang buhay ay puno ng kompromiso. Hindi sapat ang pagnanais ng kapangyarihan kung ang karakter ay hindi hinuhubog ayon sa kalooban ng Diyos. Ang paghahanda ng puso ay tahimik na gawain. Ito ay pagsusuri ng sarili. Ito ay pagtanggap ng pagsaway. Ito ay paglayo sa anumang nakapipigil sa daloy ng biyaya. Kapag ang kaluluwa ay kusang lumalapit upang malinis, ang langit ay handang kumilos. Hindi natin kayang likhain ang kapangyarihan, ngunit maaari nating ihanda ang sisidlan. Ang panalangin na may kapangyarihan ay hindi lamang pagtawag sa Diyos upang kumilos. Ito ay pagpapahintulot sa Kanya na kumilos muna sa atin. May mga bagay na kailangang alisin. May mga ugaling kailangang isuko. May mga lihim na kailangang ilantad sa liwanag. Ang tanong ngayon ay seryoso. Handa ba tayong maging sisidlang malinis? Sapagkat ang kapangyarihan na ating hinihiling ay banal. At ang banal na kapangyarihan ay nangangailangan ng pusong hinugasan, pusong inihanda, pusong handang maging daluyan. Ang lihim ay malinaw. Bago bumaba ang apoy, dapat maihanda ang altar. At ang altar ay ang ating puso. May panalangin na natatapos sa Amen. At may panalangin na nagpapatuloy sa pamumuhay. Ang panalangin na may kapangyarihan ay hindi nagtatapos sa salita. Ito ay nagiging buhay. Isinulat ni Ellen White sa Mga Patotoo para sa Iglesia. Ang relihiyon ni Kristo ay hindi lamang pananalita. Ito ay buhay. Kung gayon, ang panalangin na tunay ay hindi lamang sandali ng pakikipag-usap sa Diyos. Ito ay paglalakad, kasama niya matapos ang panalangin. Ang lihim na nakalimutan ay ito. Ang panalangin ay dapat makita sa asal. Kapag ang kaluluwa ay humingi ng kapayapaan, ngunit patuloy na nagtataglay ng pagkabalisa, may puwang pa sa pagtitiwala. Kapag ang tao ay humingi ng pag-ibig, ngunit nananatiling malamig sa kapwa, may puwang pa sa pagsuko. Sa mga hakbang tungo kay Kristo, isinulat niya, ang tunay na kabanalan ay ipinakikita sa pang-araw-araw na pamumuhay. Hindi ito nakatago sa lihim na sandali lamang. Ito ay nasusukat sa mga desisyon, sa mga salita, sa mga pagpili sa araw-araw. Ang panalangin na may kapangyarihan ay unti-unting nagbabago ng ugali. Binabago ang tono ng pananalita. Binabago ang reaksyon sa pagsubok. Kapag ang panalangin ay totoo, ang buhay ay hindi mananatiling pareho. Hindi ito bigla ang pagiging perpekto. Ito ay patuloy na paglalakad sa liwanag. Ang kapangyarihan sa panalangin ay nakikita kapag ang dating galit ay napapalitan ng pagtitimpi. Kapag ang dating pag-aalinlangan ay napapalitan ng pagtitiwala. Kapag ang dating pagkamakasarili ay napapalitan ng paglilingkod. Ang panalangin na may kapangyarihan ay nagiging patotoo. Hindi sa pamamagitan ng malakas na pagpapahayag, kundi sa tahimik na pagbabago. Ang tanong ngayon ay malinaw. Nakikita ba sa ating pamumuhay ang ating mga panalangin? Sapagkat kung ang panalangin ay hindi nagbubunga ng pagbabago, may kulang sa ating pakikipag-ugnayan. Ang lihim ay hindi hiwalay sa araw-araw. Ito ay dinadala sa bawat hakbang. Ang panalangin na may kapangyarihan ay hindi lamang pakikipag-usap sa Diyos sa isang sandali. Ito ay pamumuhay sa Kanyang presensya sa bawat sandali. At sa buhay na iyon, naroon ang patuloy na kapangyarihan. May henerasyong nananalangin, ngunit bihirang makaranas ng kapangyarihan. May mga labi na bumibigkas ng banal na salita, ngunit ang puso ay nananatiling malayo. At sa gitna ng lahat ng ingay, ang lihim ay tahimik na naghihintay na muling matagpuan. Ang panalangin na may kapangyarihan ay hindi bagong formula. Hindi ito nakatagong pamamaraan. Ito ay pagbabalik. Pagbabalik sa pagsisisi, pagbabalik sa pananampalataya, pagbabalik sa ganap na pagsuko, pagbabalik sa lihim na silid, pagbabalik sa pagsunod, pagbabalik sa pagtitiyaga, pagbabalik sa pagpapakumbaba, pagbabalik sa mga pangako, pagbabalik sa pag-ibig, pagbabalik sa banal na paggalang.
pagbabalik sa paghahanda ng puso, pagbabalik sa pamumuhay ng panalangin. Isinulat ni Ellen White sa Mga Hakbang Tungo kay Kristo. Ang panalangin ay ang hininga ng kaluluwa. Kung ang panalangin ang hininga, ano ang nangyayari kapag ito ay nagiging mababaw? Kapag ito ay bihira, kapag ito ay formalidad lamang, ang kaluluwa ay nanghihina. Ngunit kapag ang panalangin ay naging hiningang tuloy-tuloy, may buhay, may lakas, may kapangyarihan. Sa mga pangyayari sa mga huling araw, isinulat niya, ang isang dakilang gawain ng reforma ay dapat maganap sa mga anak ng Diyos. Hindi ito reforma ng salita lamang. Ito ay reforma ng panalangin. Isang pagbabalik sa lalim, isang pagbabalik sa katotohanan, isang pagbabalik sa pusong ganap na nakatuon sa Diyos. Ang lihim ay hindi kailanman nawala. Ito ay kinalimutan. Ngunit ngayon, ang paanyaya ay malinaw. Buksan ang puso, linisin ang altar, manindigan sa pangako, maghintay ng may pananampalataya. Magmahal ng walang pag-iimbot, mamuhay sa presensya ng Diyos. Ang panalangin na may kapangyarihan ay hindi para sa piling tao. Ito ay para sa pusong handang bumalik. At sa pagbabalik na iyon, may apoy na muling sisiklab. Hindi apoy ng emosyon, kundi apoy ng banal na presensya. Ang tanong na huling iiwan sa ating kaluluwa ay ito, mananatili ba tayong gaya ng dati o babalik tayo sa lihim na nagbibigay ng tunay na kapangyarihan? Sapagkat ang langit ay hindi sarado, ang lihim ay bukas. At ang panalangin, ang tunay na panalangin ay naghihintay na muling mabuhay sa atin.